'Pag tinanong tayo, tapos nasa point tayo ng ating buhay na hindi talaga tayo okay, tapos may isang nagtanong sa'yo na, "Okey ka lang ba?" Ay talaga, kahit sino iiyak. Annyeong chingadol! Good afternoon guys! And nandito na naman po ako at naka-ano ako, spaghetti strap na damit. Ayan, kasi nga napakainit. Yes, sobrang init. Pero magkakape pa rin po tayo. Black coffee kasi ngayon ay medyo kakagising-gising ko lang at kailangan ko ng black coffee. So yummy. But anyway, gusto ko lang kasing magbigay ng reaction sa sa post po ni Aling Myrna. For sure, marami nang nakakakilala kay Aling Myrna, lalo na sa mga asawa ng Koreano dito sa South Korea. Kasi sikat po si Aling Myrna, 'di ba? Sikat po siya sa TikTok at napakadami na po niyang naka-collaboration ng mga sikat na vlogger din po, influencer like Gino Be, 'di ba? So, marami po talaga nakakakilala sa kanya and grabe yung kanyang pasensya. Grabe, napakahaba ng kanyang pasensya sa asawa niya pong si Robot. Yes, siya po ang nagpangalan diyan kay sa asawa niya pong Koreano. Ang tawag niya po doon ay Robot. Bakit Robot? Sa mga hindi pa nakakaalam at hindi pa nakakakilala, kasi po yung asawa niya po pag kinakausap mo ay hindi po nagsasalita or walang reaction. So, robot yung tawag ni Aling Myrna sa kanyang asawa. And ngayong umaga lang po, kanina habang nagche-check ako sa aking social media, napadaan yung post po na bago ni Aling Myrna today. Yes. 3 hours ago nung pinost niya po ito. Nag-live po siya sa TikTok. Wala akong TikTok, so hindi ko alam kung ano ang nangyayari doon sa TikTok. So, ang nakita ko lang is yung post nga po niya. Pero sabi dito is nag-live po siya sa TikTok. Then may nag-comment. May isang nag-comment sa TikTok niya at ang sabi nung nag-comment, "I'm sorry, but why is she doing this on live?" Kasi parang umiyak po ata siya sa live. Yun yung parang context. Kaya ito yung comment. Sabi niya, "I'm sorry, but why is she doing this on live? Isn't this a bit too vulnerable to show to people, especially as she talk to her kids? Is this not weird? I guess it's just me, ha?" Sabi nung nag-comment. Then may isa pang nag-comment na, sabi nung nag-comment na parang sumagot doon sa unang nag-comment. Sabi niya, "Coping mechanism po ata. Wala naman po siyang ibang family na pwedeng makinig sa rants niya agad-agad. Sinabi niya din na first time niya mag-breakdown sa live. Yung una po kasi maayos naman yung daloy ng live, not until may nagtanong if kung okay lang daw ba si Aling Myrna. Ayun, nagtuloy-tuloy yung iyak niya." So it means po sa mga naguguluhan, si Aling Myrna po ay nag-live sa TikTok, siguro kagabi, ganyan, and may nagtanong sa kanya na isa sa mga followers niya ng, "Okay ka lang ba?" Yung gano'n, "Okay ka lang ba?" Kasi 'pag tinanong ka, sa totoo lang lahat naman siguro tayo, 'pag tinanong tayo, tapos nasa point tayo ng ating buhay na hindi talaga tayo okay, tapos may isang nagtanong sa'yo na, "Okay ka lang ba?" Ay talaga, kahit sino iiyak. So, si Aling Myrna is nagla-live daw po ayon dito sa sa post. Kasi pinost niya po 'yan, ayan post niya, ayan. Nagla-live po siya tapos may nagsabi ng, "Okay ka lang ba?" So, dahil medyo may pinagdadaanan siya, so anong nangyari is umiyak siya. Sobrang inilabas niya yung kanyang nararamdaman at that moment na nagla-live siya. Kaya may mga nagko-comment din. And ito yung post ni Aling Myrna. Ito yung post niya, pero ang pinaka-caption, tapos ito yung may comment na nanonood, may isang comment dyan, ganyan. So, babasahin natin yung caption ni Aling Myrna dito. Sabi niya, "Pangpawala ng stress ko
at lungkot ang TikTok live ko tuwing gabi. Nagmukbang ako lagi. Kagabi, nagmukbang kami ng chicken kasama mga bata sa Comsec. Tinanong ako kung kumusta ako, kung okay lang ako. Hindi na ako nakapigil at umiyak ako. Kakatapos ko lang awayin si Robot at sobrang pagod ko sa trabaho. Sa totoo lang, yung trabaho kasi ni Aling Myrna is, di ba ano siya, ang trabaho niya is sa restaurant and grabe magtrabaho sa restaurant kasi kahit ako, isa sa nasubukan kong trabaho dito sa South Korea yung restaurant. And after noon, hindi na ako ulit nagpumasok ng trabaho kasi nga 'di ba, nagpapasabay kami, nagbebenta ng Korean products, then nagtutour guide din po kami dito sa Busan. Kaya hindi na ako pumapasok sa mga restaurant kasi sa restaurant is may mga part-time job. Tawag nila is part-time job, pero papasok ka din po everyday, pero ang pasok mo lang depende, ang pasok mo lang is 5 hours or 4 hours, depende kung ano yung kailangan ng restaurant. So ako is part-time job lang yon, pero everyday may pasok ako once a week ang day off ko. And nakakatawa pa nga kasi bago ako nag-apply doon, usapan talaga namin is once a week. Pero yung parang yung may-ari biglang gusto niya magbago na ang gawin na lang is twice a week, ganyan. Kasi nagko-close sila ng restaurant nila parang twice a week. Talagang kino-close nila yon for day off. Pero ako kasi pinag-usapan is once a week. Kaya sabi ko hindi, gusto ko po kasi talaga once a week. Kasi nakakapagod po talaga, lalo na restaurant, lalo na pag mga samgyupsalan. Sobrang nakakapagod siya, lalo na pag Sabado at saka Linggo. Kasi iba talaga yung pagod pag sa resto ka nagtatrabaho dito sa South Korea. Kasi sabi ko nga, yung bilis ko, akala ko mabilis na ako. Para sa kanila, ang bagal ko pa. Sobra. And yung mga matatanda nagtatrabaho sa resto, grabe, hanga ako sa kanila. As in, hanga ako sa kanila. Kasi kahit may edad na sila, ang bibilis nila. Oo, wala talagang usap-usap. As in, walang usap-usap pag nagtatrabaho dito sa South Korea. Sa experience ko po, one time nga, ano lang naman kasi reaction naman to, no? So, may mga ganito akong parang pasundot-sundot na kwento mga sis para nakaka-relate ako, 'di ba? So one time nga, alam niyo ba, Saturday ata yun o Friday. Syempre Friday walang pasok, 'di ba? O Saturday walang pasok. So ang nangyayari, inuman talaga 'yan. Pupunta talaga yung mga Korean sa restaurant para mag-inom, mag-shot, kumain, ganyan. So alam niyo ba, isang araw talaga, sobrang feeling ko robot ako. Alam mo yun, yung parang nagsiserve na lang ako, bahala na kung ano yung nararamdaman ko. Basta parang lutang ako. Pero alam ko naman nagsiserve ako. Alam ko nagsiserve ako. Pero grabe yung pagod ko na parang nalutang ako. Parang akong robot. O, ihahatid, kuha ng side dishes, ihahatid. Ganyan. Tapos mga nagsiserve ng alak, mga beer, ganyan. Diba? So, as in, yung pagod ko talaga that time. Yung talaga yung first time na naramdaman ko talaga para akong robot na nakaano lang. Alam mo yun, na, pengi ako ng beer, kukuha ako. Tapos walang pakiramdam, abot lang, ganyan. So, sobrang nakakapagod po talaga ang trabaho. And sa Aling Myrna is sa restaurant po siya nagtatrabaho. So, ayun, sabi niya, di ba pagod siya? Wait lang. Sabi niya, sobrang pagod ko sa trabaho. Nasabi ko sa live, lahat ng sama ng loob ko kay robot sa utang niya. So, okay. So, may nagmumusta sa kanya and syempre parang nakahanap siya ng taong mapagsasabihan ng kanyang kabigatan ng loob. So, naikwento niya yung kanyang mga nararamdaman and umiyak siya, di ba? Sa simula, naging bukas na libro ang buhay namin sa inyo. So, yung kinakausap niya, yung mga followers niya, na talagang inuupin niya lahat ng kanyang buhay sa mga nakafollow sa kanya. Magkakaiba ng opinion. Dapat daw hindi ko na sinasabi sa live. Lahat kinakaya ko. Gastusin dito, walang tulong na binibigay pamilya ni Robot. Iyong utang lang sa bangko ni Robot at hindi siya nagsasalita kapag kinakausap ko, dyan ako na stress ng todo. So, ngayon daw kasi, parang nag-post din dati si Aling Myrna na yung asawa niya is may bagong utang and may naniningil. Tapos, isa pang stress nga niya is, yun nga, yung wala siya makausap na dapat, di ba, pag may asawa ka, dapat
kakampi mo yan. Dapat pag may problema, dalawa kayong magsisolve niyan, magtutulungan kayong dalawa. Pero ang nangyayari dito, yung tipong wala na nga maitulong yung asawa niya sa kanya, pati yung emotional na kailangan niya na support is wala din siya nakukuha mula kay robot. Kaya talagang ano siya, talagang napapagod siya at nasasaktan, kaya doon siya umiyak. Dami na mga anak ko. So, pati sa emotion, syempre, pag galit ka, masama yung loob mo, minsan talaga hindi maiwasan na pati yung mga anak mo is alam mo yung pagbalingan mo ng galit, 'di ba? So, nadadama yung mga anak niya. Binayaran ko na dati, nag-utang ulit. So, may utang si Robot, tapos binayaran na ni Aling Myrna, tapos ngayon umutang ulit. Hindi nabanggit kung saan, kung ano yung gamitan ng utang So, sinabi lang, nangutang yung kanyang asawang si Robot. Wala nang trabaho, nangutang pa. So, walang trabaho si Robot, pero nangutang pa. So, sino magbabayad? Syempre si Aling Myrna, kasi mag-asawa sila. Hindi ko ito ginawa para kaawaan ako. Hindi ako makaalis sa sitwasyon na ganito. Naawa ko kay Robot. Asawa ko pa din yan, kahit 1 million stress ko na at sa mga anak ko, kaya hanggat kinakaya ko, lumalaban pa rin ako para sa mga anak ko, pero naawa na ako sa sarili, lahat pagod na ako, isip at katawan. Sabi no, dito ako talaga humanga kay Aling Myrna. Kasi sa sitwasyon na to, sa totoo lang, malalaki ni mga anak ni Aling Myrna, 'di ba? Siya may trabaho din, and sobra na din yung pinagtawag din, binigyan niya talaga ng chance and ang tawag doon, yung pagtitiis ba, na nandiyan siya para sa asawa niya si Robot at para sa mga anak niya, yung support na din niya sa asawa niya, pero, 'di ba, hindi niya nagagawang manloko, hindi niya nagagawang lokohin yung asawa niya, at hindi niya din kayang basta-basta nilang iwan yung asawa niya. Kasi pagkakaalam ko, yung asawa niya is parang nagkaroon to ng disgrasya. Parang 3 times ata na na-disgrasya na hospital. So, medyo may something na yung asawa niya na, yun nga, yung parang yung emotion, hindi na magsasalita, ganyan. So, siguro naka-apekto yun sa asawa ni Aling Myrna. Kaya parang robot na nga talaga. Pero 'di ba, sa kabila ng ganitong sitwasyon niya, kahit pagod na siya, 1 million na yung stress niya. Sabi niya, 1 million na yung stress, Gabel. Lagpas-lagpas na talaga sa kota yung stress niya sa asawa niya. Pero hindi pa rin niya magawang iwanan, ganyan, 'di ba? So, doon ako sa kanya, parang saludo ako sa kanya sa ganung niya. Kasi sa totoo lang, kung ibang babae yan, sa sitwasyon niya ngayon, sa asawa niya, tapos mga anak niya malalaki na, napakadali na lang para iwanan. Kasi 'di ba, pagod na siya eh. Pagod na siya, stress na siya, may utang pa, 'di ba? Tapos wala talaga siyang makuha ng kahit anong suporta sa asawa niya, kahit emotional man lang, makausap man lang na maayos, hindi makausap. Yung ibang babae sa totoo lang, iiwan na to si Robot kung ibang babae to. Pero sa Aling Myrna is naaawa pa din siya. Ay, andun pa din yung yung isip niya is asawa niya. Kasi paano nga naman kung wala na siya? Sino yung pwedeng, mag-alaga or what? Ama pa din ng mga anak niya. So nakaka-amaze yung kanyang sakripisyo para din sa asawa niya. So, 'di ba? Na-amaze ako, nakaka-amaze. And next, sabi niya, balang araw may awa ang Diyos, aayon din sa akin ang buhay. So, yung hope, doon lang talaga siya kumakapit na, kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin, mga friends, mga sis, mga bros, lahat ng nangyayari sa buhay natin is hindi yan nakakaligtas sa paningin ng Panginoon. Kung hirap na hirap ka, alam ng Lord yan. Kung may ginagawa kang masama, akala mo swerte ka, walang hindi nakikita, may Diyos na nakakakita. Lahat, masama o mabuting ginagawa natin, lahat nakikita yan ng Panginoon. So, doon siya humuhugot. Hindi ako basta-basta magdesisyon. Pinag-iisipan kong mabuti.
So, hindi siya basta-basta nagdedesisyon, pinag-iisipan niya na mabuti. Maganda talaga to, yung pinag-iisipan mo na mabuti. Hindi ka pwedeng magdesisyon dahil lang sa emotion mo. Like, ngayon, nag-away kayo, so makikipag-divorce ka, 'di ba? Ngayon is pagod na pagod ka, so bigla kang magde-decide na iiwan mo na. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng gagawin natin, hindi tayo dapat nagdedesisyon ng bara-bara lang. Oo, kahit alam mo na parang tama ka, pag-isipan pa din. Yung tipong 'pag umalis ka doon sa bagay na yon, wala kang pagsisisihan, wala kang guilt na mararamdaman. So, gano'n ang ginagawa ni Aling Myrna. Lagi ko post ang nangyayari sa akin, hindi lahat maswerte na nakapangasawa ng Korean. Totoo yan, hindi lahat maswerte na nakapangasawa ng mga Korean. Sobrang lucky, sobrang blessed ng mga Pinay na nakapag-asawa ng Korean na may emotional intelligent, yung nakakausap nila one-on-one, heart to heart, yung mga asawa nila, yung may support talaga. Sobrang lucky, sobrang lucky. And ito ang realidad na nangyayari sa amin, at para sa mga nangangarap na mag-asawa ng Korean o gusto agad mag-asawa, na magsilbing aral sa inyo na hindi basta-basta mag-asawa. So, totoo yan. Kasi, sa totoo lang, I know may maraming hindi ko naman sinisisi, no? Hindi ko naman sinisisi. Like, marami sa mga Pilipina nag-aasawa ng ibang lahi, nag-aasawa ng like Koreans, kasi 'di ba sa ngayon ang Korea talaga is, pag nakapunta ka ng Korea, makakapagtrabaho ka, malaki ang sahod dito. Yun ang mindset, 'di ba? So, ang iba, kahit wala nang nararamdaman talaga dito sa mapapangasawa nila. Like, hindi nila alam kung ano yung pwedeng mangyari sa kanila dito sa South Korea. Is okay lang sa kanila. Bahala na. Yun ang bahala na. Bahala na. Kasi 'di ba, uso pa din po sa Pilipinas yung ipagtatagpo kayo, like, yung parang may hindi naman siya totally agency, kasi alam ko agency is bawal na. So, parang may magpapakilala lang sa inyong dalawa, tapos after nyo magkita, wala masyadong usap-usap, okay, magkakasal na. Uso pa din po yan. Yes, may nagaganap pa din po yan na ganyan. And, swerte ka kung ang mapunta sa'yo is matino. Opo, swerte ka kung ang mapunta sa'yo is okay talaga ang family. Pero, kadalasan, maraming cases na ang napapangasawa is, yun nga, walang emotional intelligent. Tapos, pagpunta dito sa South Korea, minsan, ang problema is, kasama sa bahay yung biyanan. Alam mo yun, tapos hindi mo pa kilala yung ugali ng asawa mo, papakasal ka. Hindi ko naman po sinisisi, kasi syempre may mga iba't ibang reason po tayo. Pero yung sinasabi dito ni Aling Myrna, na ito ang realidad na nangyayari sa amin, at para sa mga nangangarap na mag-asawa ng Koreano, gusto mag-asawa, na magsilbing aral sa inyo na hindi basta-basta mag-asawa. Hindi ko sinasabi na sa Aling Myrna at saka yung si Robot ay ganito nagkatagpo. What I mean is, yung yung sa sitwasyon ng mga taong mag-aasawa, yung mabilisan na nagkita lang, tapos ilang babalik na yung Koreano sa Korea, dito sa Korea, tapos babalik ng Pilipinas para ikasal na lang. Yung ganon, yung hindi mo alam kung anong klaseng tao yung kasama mo. Kasi po, pag nakapag-asawa ka po talaga, lalo na pag nasa Korea ka, tapos nasa lugar ka like nasa farmer, may farm yung asawa mo, yung wala kang kakilala, sobrang ang hirap po, hindi basta-basta. Kasi pagpunta mo dito, akala mo makakapagtrabaho ka, 'di ba? Magtatrabaho ako pagdating ko doon. Hindi ganoon talaga yung nangyayari. Pero may iba na siniswerte. So, maswerte ka kung ganoon din yung aanuhin mo, yung dadatnan mo dito, mabait asawa mo, mabait ang mga family ng in-laws mo, susuportahan ka ng asawa mo kapag trabaho agad-agad, yung ganon, and makakausap mo yung asawa mo ng heart to heart, sobrang swerte. Pero ito nga is isang paalala din na wag basta-basta, kasi hindi talaga hindi as in madali. Warning lang naman to, or advice, reminder, na kung mag-aasawa is pag-isipang maigi. Kasi pag nasa sitwasyon ka na, hindi na madaling takasan pa.
Opo, hindi na madaling takasan pa. Dapat maging matatag at matapang. Dapat maging matatag at matapang. Pumili kayo ng asawa na may emotional intelligent. Ayan, pumili ng asawang may emotional intelligent. Yes. Kasi sa totoo lang, kahit yung asawa ko, wala din po siyang emotional intelligent. Pero, hindi naman sobrang zero. Hindi zero. May konti. Pero talaga, minsan po talaga, hindi ko din siya makausap ng heart to heart. Pag may problema, pag-aaway kami, is tahimik lang din. Pero, hindi naman laging ganun. Nakakapag-usap din naman kami. Pero, hindi yung talagang totally makakapag-open ka ng sama ng loob. Wala din ganun yung asawa ko. Pero hindi kasing lala ng pagiging zero emotional intelligent ng asawa ni Aling Myrna. Kaya, ngayon nga, sa totoo lang, ako din is, minsan, alam mo yun, ang sakit din, yung wala kang masabihan ng nararamdaman mo, 'di ba? Yung mga ganyan ba? Nasasaktan na ako ha, nai-stress na ako. Paano pa kaya si Aling Myrna? Kaya doon ako sa kanya na na-amaze na kaya niyang na-handle, na kaya niyang i-handle yung ganung sitwasyon niya. Kaya amaze ako. Kaya ito din is reminder po talaga niya at sana seryosohin ng mga followers niya, ng mga babaeng may asawa na mag-aasawa ng Koreano na kilatisin yung mga asawa nila kung may emotional intelligent ba. Kasi sa totoo lang, pag magkasama na kayo sa bahay, lagi na kayo sa loob ng bahay, mag-asawa na kayo, hindi na kayo magkasama. Hindi na kayo naghihiwalay. Kasi di ba pag magjowa kayo, like, yung Koreano nasa Korea, ikaw nasa Pilipinas, susuportahan ka ng Koreano sa Pilipinas, magagawa mo, nasa Pilipinas bansa mo yan. Pero once mag-asawa na kayo, nagsasama na kayo dito sa South Korea, tapos hindi mo alam yung language nila, siya lang yung pwede mong kakampi, siya lang yung pwede mong takbuhan pag may mga hindi ka na iintindihan, pag nadidepress ka, pag nalulungkot ka, siya lang yung pwede mong kausapin sana, 'di ba? Pero may language barrier pa kayo kasi nga siya hindi magaling mag-Korean, mag-English, ikaw hindi ka magaling mag-Korean. So paano na? Tapos wala talagang emotional intelligence, like kahit hindi kayo magkaintindihan, 'di ba? Pero pag may lalaki na parang ihahag ka lang. Tapos sign lang is mako-comfort ka na. Kaya talagang kilatisin niyo po yung mapapangasawa niyo. Huwag niyo sasabihin na bahala na. Kasi pagpunta niyo po dito, doon niyo marirealize lahat yung sinasabi po at advice po sa inyo ni Aling Myrna na hindi madali. Yung sinishare niya is to give reminder na kung pwedeng kung pwedeng hindi nyo maranasan yung na-experience niya. So, pag-isipan nyo po ng maigi. Ayun. And, sabi niya, nagsasalita kapag may emotional intelligent, nagsasalita pag may problema. Ayun, yung nakakausap, diba, pag may problema. Maraming salamat sa lahat na nag-message sa akin at sa mga nagmamahal sa akin, sa mga anak ko at kay Uncle Robot. Habang ako umiiyak, si Robot, sarap ang tulog. Bye. So, ayun, siya is nagdadrama. Pero si Robot, yung asawa niya, is parang wala lang, tulog lang. Parang babing hindi alam ang nangyayari sa mundo. Masarap ang tulog. 'Di ba? So, oh my God, parang nakakagigil yung ganun. Yung parang inis na inis ka kasi may kasalanan yung asawa mo, pero siya hindi niya alam na may ginawa siyang mali, 'di ba? Tapos wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Ikaw hirap na hirap kang umiyak, stress na stress ka, pero yung isa nakahiga ng maayos, 'di ba? Nakaka-stress. So ayun, sobrang nakaka-amaze and nakakaawa din talaga yung sitwasyon ni Aling Myrna. And amazed ako kasi sa kabila ng sitwasyon niya na to, hindi ko alam kung gano'n sila katagal ng asawa niya, pero malalaki yung mga anak niya. So, sabihin natin, siguro lagpas 10 years na sila. 'Di ba? Nag-isang dekada na mahigit. So, nakaka-amaze kasi parang feeling ko naman, dahil sinishare naman ni Aling Myrna lahat ng kanyang mga, open book naman siya. I think hindi lalaki kahit isang beses. Feeling ko lang, ha? Base kasi kung
kung ano siya, kung tawag doon, kung nagawa niya na yung mga bit, kasi nga 'di ba sa sitwasyon niya, i-share niya din 'yon, tapos sabihin din niya 'yon sa sa madlang people, sa mga na ano niya, na sinubukan niyang mga bit, pero 'di ba, so nagsisi siya, wala naman siya nasi-share na gano'n. So, assumption ko lang and based lang din naman sa ano, hindi niya nagawang mga bit. And 'di ba, sa totoo lang, sa dami ko na mga Pinay na alam kong hindi gano'n kalala yung problema sa mga asawa nila pero nangangabit, naghahanap ng ibang lalaki. Pero say merong walang emotional intelligent din yung mga asawa pero good provider, talagang nagtatrabaho lang, pero sometimes walang sweetness, minsan kulang sa, sa dilig ang mga Pinay. Yun ang problema nila, pero good provider, kahit papaano nakakausap nila. Pero nagagawang ano, 'di ba, lalaki. Pero dito kay Aling Myrna, sa mga sharing naman niya, wala siyang nasi-share na nanlalaki siya. So, doon ako na-amaze sa kanya. Kasi napakalapit niya sa temptation, 'pag ganyan. I understand din naman na pwede siyang maghanap ng taong maintindihan siya, ng taong makakausap niya, 'di ba? Pero temptation kasi 'yun. 'Pag mga nasa sitwasyon ka na alam mo 'yun, yung kailangan mo ng makakausap, yung kalaban niyan, "Uy, punta ka sa ganito, maghanap ka ng ano, ng iba na kakausap na maintindihan ka," 'di ba? Temptation 'yun. So, I think nate-tempt siya pero lumalayo siya kasi alam niyang bawal, 'di ba? So, nakaka-amaze 'yun, and 'yun nga, yung hindi pa din niya iniisip na totally i-divorce or layuan, tumakbo na kay robot, nandiyan pa din siya kasi iniisip pa din niya nakakaawa yung asawa niya. Alam mo yun, yung pagod na siya, pero iniisip pa din niya yung asawa niya nakakaawa, 'di ba? Sobrang nakaka-amaze. Kung tumatak sa akin na sinabi niya, yung pagod na siya pero naaawa pa rin siya sa asawa niya. So, ang masasabi ko lang, yun nga, masasabi ko, sobrang amaze ako kay Aling Myrna, sa tatag niya, sa haba ng pasensya niya, kahit 1 million na yung stress niya sa asawa niya, kotang-kota na, nandyan pa din siya. And, yung kanyang social media lang talaga, yung pinaglalabasan niya ng sama na loob. Ngayon ko nare-realize na, minsan talaga ang mga tao, kaya nakakapag-rant sa social media. Lahat ino-open na nila yung buhay nila kasi wala silang ibang pwedeng pag-openan ng problema nila. And kung meron man, mag-a-advise ng dapat ganito kasi, dapat ganyan kasi. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, 'pag nag-advise tayo sa mga taong may problema kagaya ni Aling Myrna, madali lang magsabi. Sobrang dali lang magsabi na dapat ganito ka, dapat hindi ganyan, madali lang. Pero wala tayo sa sitwasyon ni Aling Myrna kung ano yung iniisip niya, ano yung, alam mo yun, yung mga pinaghuhugutan din niya kung bakit hindi siya makaalis doon. Hindi natin naiintindihan yun. Kasi iba naman yung ating mga karanasan din nung bata pa tayo, 'di ba? So nakakaapekto kasi yun sa isang tao kung papaano siya magdedesisyon. Oo. So, ayun. Saludo ako sa iyo, Aling Myrna. Maraming salamat sa, reminder. Salamat sa pag-remind sa mga kagaya natin na may asawa ng Koreano, na yung iba na mag-aasawa pa, is nire-remind mo na mag-iingat. At yung mga kagaya ko na may asawa naman, is nire-remind mo na pag nag-asawa is magiging matatag, hindi basta-bastang may problema lang kayong asawa mo or stress ka sa kanya is lalayuan mo na, maghahanap ka na ng iba, 'di ba? Yun yung mga napulot kong lesson sa post na to ni Aling Myrna. And matagal ko na siya nakikita sa mga post kasi sikat nga siya, 'di ba? Sikat nga siya at nakakatawa po talaga siya. Pero hindi rin talaga ako pala comment sa kanya kasi nga sikat nga, nakakahiya naman. 'Di ba, kung magfi-feeling ako sa kanya, magfi-feeling close. So nagbabasa lang po ako ng mga post niya, ganyan. And nakakatuwa din is nag-follow din siya sa Facebook ko. So nag-follow din ako sa Facebook niya. Kaya nakikita ko talaga yung mga update sa kanya. Kasi dati naman is sa TikTok lang po siya
ang tawag do'n, sa TikTok lang siya active. Pero anong nangyari this year, parang naging active siya sa Facebook, kaya dumami din yung followers niya. So ayan, nakikita ko na yung mga posting niya, and ayun, masasabi ko lang fighting, Aling Myrna, fighting. And kung kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng prayer, prayer request, 'di ba? Mag-message ka lang sa akin, and I will pray for your emotional strength, for your comfort, peace of mind. Hindi ko naman sinasabi hindi ka nagpe-pray, 'di ba? Pero minsan kasi sa totoo lang, kailangan natin ng mga tao, kaibigan na magpe-pray para sa atin. Kasi 'di ba minsan pag sobrang problema na natin, hindi na natin kayang mag-pray. Parang pagod na tayo na nag-pray ka na, lagi mo na 'tong pinagpi-pray pero hindi pa din nasasagot, 'di ba? So kailangan natin ng mga taong ipagpapatuloy yung prayer natin. Sila yung magpapatuloy na ipag-pray yung kung ano man yung pinagdadaanan natin. Habang tayo'y lugmok na lugmok, may tao na magpapatuloy para sa'yo na ipanalangin kung ano man yung pinagdadaanan mo. So kailangan meron tayong kaibigan na masisipag manalangin, mga kaibigan na mayroong personal na relasyon sa Panginoon, mga kaibigan na hindi ka talaga totally i-judge, pero i-remind ka na mali yung ginagawa mo. Oo, 'di ba? 'Yun. Magre-remind sa'yo kung ano yung tama at hindi tama based sa Bible, hindi sa opinion ng kaibigan mo. Hindi dahil sasabihin niya, I think mali ka. Hindi. Pero sasabihin sa'yo na mali ka kasi meron siyang basihan kung bakit niya sabing mali ka. 'Di ba? So, ayun mga sis, maraming salamat, and yun nga sa mga kagaya ko na asawa ng Koreano diyan, kung may mga pinagdadaanan kayo, masama yung nalulungkot kayo, na-depress kayo, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page, Pinay Adjuma. Mag-PM lang kayo doon. Kung may prayer request kayo na gustong pag-pray, mag-message kayo sa akin, pagpe-pray ko po yan, sasama ko po sa prayer ko. Kasi kahit ganito man lang is makatulong ako, 'di ba? Prayer. Sobrang laki ng bagay yung prayer, mga sis. Lalo na kung mayroon kayong pinagdadaanan. Kunya Aling Myrna. Example lang po, Aling Myrna, pasensya na po at gamit na yung ano mo dito sa aking YouTube. Pasensya na po sa video ko na to. Kunya sa Aling Myrna, 'di ba? May problema siya, may pinagdadaanan siya. Hindi ko siya basta-basta parang okay, I will pray for Aling Myrna. Pwede naman, pero yung prayer kasi is minsan din hindi siya totally as in nasasagot agad-agad. Pero pag alam ng isang tao na ipinagpi-pray mo siya, doon pa lang is nako-comfort siya na, oh, someone is praying for me. 'Di ba? Nako-comfort siya, and yung totally makikinig sa kanya na, okay, ito yung ipagpe-pray ko for you. 'Di ba? Doon pa lang is may epekto na, hindi man totally answered prayer agad-agad, pero something is, something is moving. Pero something is happening. Yes, something is happening na hindi natin ma-experience. The comfort, the peace, looks like that, 'di ba? So, ayun. So, mahaba na masyado yung aking video na to. Pasensya na. So, anyway, yun lang po yung gusto kong sabihin sa inyo. Mag-PM lang po kayo, and God bless you all. Bye-bye! Kape, kahit mainit.